Okay, pag-usapan natin itong SEMEPA, no? Itong Capital Markets Efficiency Promotion Act na of course, marami yung kinabahan. Pag-usapan muna natin, no? Totoo ba na bubuwisan ng 20% ang bank savings ng mga ordinaryong Pilipino? Let's put that out first. I-correct Fake natin yan. news. Mali po yun. Hindi po binubuwisan ang deposit o yung mga bank deposits natin. Ang totoo, meron na talagang 20% final withholding tax, yung interest ng mga regular savings accounts or deposit accounts natin. Noong 1998 pa, kasi pursuant yun sa 1997 Tax Reform Act, kaya medyo parang more than 2 decades delayed yung reaksyon ng ating mga kababayan kasi matagal nang binubuwisan yung interest ng ating mga savings account. Okay. So ano yung pinaka pagbabago na mangyayari dito, no? Kasi this has to do with with long-term bank deposits, 'di ba? Okay. Ano yung magiging epekto nitong SEMEPA? Itong 20% tax on bank interest sa savings. Ulitin natin, itong buwis na pinag-uusapan natin, hindi bago. Ito yung tax dun sa interest. Pero dati sa savings account lang. Ngayon, yung exempted dati na tinatawag natin mga time deposit na may 5 years or more na maturity period, masasubject na rin doon sa 20% final withholding tax. Sabi ng Bangko Sentral, 0.4% lang ng total deposits yung mga time deposit. At kung susumahin natin, ito talaga yung mga may either super rich or cash rich. Ibig sabihin, hindi ka mayaman pero marami kang cash. Or talagang mayaman ka na marami kang cash. Either or, ang point is, yung mga may time deposit na may 5 years or more na maturity kasi exempted sila dati. Pero effective July 1, sa bisa nitong pursuant dito sa SEMEPA law, subject na rin sila sa 20% final withholding tax. Kaya nga, Christian, kung tutukusin, pinapatas niya na yung mga mas may pera, mas mayaman, mas nakakaluwag na may time deposit, magbabayad na rin ng buwis yung interest nila. Kasi for more than 2 decades, lahat ng interest ng savings account natin, nakaramihan sa mga kababayan natin, nagbabayad na talaga ng 20% tax. Sabi ko nga, Christian, sa isa kong kaibigan nagtanong, sabi ko, kasi kung tutusin, either maliit lang yung savings account kaya hindi natin napapansin na may dinedebit na 20% or walang savings account. Yun yung totoo. Kaya hindi natin masyadong alam na may 20% final withholding tax. Pero meron po talaga noong 1998 pa po. Okay. Pag-usapan natin yung goal, no, initially, yung before SEMEPA, kung bakit nagkaroon ng exemption for long-term deposits, no? Example, yung mga time deposit. Of course, para ma-encourage yung mga kababayan natin na tawag dito, sa Tagalog, mag-impok. Mag-impok, magtabi ng pera. Hindi lahat magtabi ng pera in the long term. Pero mukhang lumalabas hindi na-achieve yon kasi yung mga mayayaman lang talaga, yung nagkaroon talaga ng oportunidad na gawin iyon. Dahil ordinaryong Pilipino, hindi nakapag time deposit. Tama ba? Tama po. Kasi nga, mahirap yung time deposit, Christian. Kahit i-time deposit mo, pag winidraw mo, terminate mo, bali wala din. Mape-penalty ka pa. Kaya talagang bihira o halos wala sa mga ordinaryong Pilipino nagta-time deposit. Diba nga, ang sabi nga sa statistics, malaki pa rin porsyento ang unbanked o hindi lalo na yung may time deposit. So talagang kapasidad, financial, hindi lang financial literacy, Christian, financial capacity. Wala talagang time deposit ang karamihan sa ating mga kababayan. Okay. So dito, ano yung pwedeng maging impact nito? So kung standardized na yung interest dito sa yung tax sa bank interest, no, sa mga savings. 20% na yan, di ba? Correct. Lahat 20% kasi ng gano'ng katagal yan. Kahit gano'ng katagal, kahit dollar account, 20% na. Ang nanatili lang exempted, Christian, yung mga OFWs or non-resident. Kaya siguro panawagan din to sa mga funds mo sa ibang bansa. Kayo po ay may dollar account sa Pilipinas. Pagka non-resident po kayo, exempted po yun sa 20% final withholding tax. Okay, kasi ni-encourage naman sila, Christian, na magpasok ng dollar remittance. Dito sa atin? Sa atin, oo. Kaya yun, in-exempt sila. Okay. Ano yung possible impact nito, no? Kung makikinabang ba rito yung mas nakararaming ordinaryong Pilipino? Kasi kung flat na yan, no, 20%, ibig sabihin, wala na sa akin, wala nang ganansya para mag-invest, para mag-impok pa ako in the long term. So, pwede akong pumunta sa ibang financial instruments, di ba? Tama ba? Actually, parang ganun nga ang gusto talaga ng gobyerno na kaya nga Capital Market Efficiency Promotion Act para i-diversify instead na savings lang, i-consider mo mag-invest sa stocks, sa bonds, sa real estate dahil mas may magandang returns at mas mababa yung buwis. Kasi diba nga yung kasama sa SEMEPA, yung stock transaction tax,
Dati 0.6%. Ngayon 0.1% na lang. So imagine mo kung may 1 million kang sale ng shares, subject sa 0.6%, so 6,000 yung tax nun. Ngayon, 1,000 na lang. So malaking savings para dun sa malaking additional gains para dun sa mga nag-i-invest sa stock market. Ang maganda lang dun, Christian, paliwanag ko lang ng konti, ang stock market po, wala naman siyang minimum. Hindi mo naman kailangan magkaroon muna ng 100,000. Kahit 5,000 pesos, pwede ka na mag-invest. Kasi nga, depende sa risk appetite mo at doon sa available cash mo. So, wag po nating antayin na magkaroon tayong malaking amount para mag-invest sa stock market. Mas maganda, mas maliit para agad-agad ma-experience nyo at matutunan nyo. At ngayon, mas mababa na yung tax niya. So, kaysa sa i-park mo lang sa time deposit, 3 years to 5 years, try mong invest sa stock market. At least yun, every day, every week, pwede mong baguhin and may online trading. Pwede mong iset na kapag ganito na yung presyo, kikita ka na ng let's say 10,000 pesos, automatic ibebenta na niya yun sa online trading account. So, sa tingin ko, posible siya, Christian, para sa marami nating kababayan kasi 'di ba nga kung sa online games and social media natutunan ng ating mga kababayan at lumaki ang e-commerce. Sa tingin ko ngayon pagdating sa investment, dapat i-consider na rin, Christian, yung online trading, which is legit naman. Mm-hmm. So by and large, do you see this as a good piece of legislation that will benefit ordinary Filipinos or not necessarily? How do you view this, Semepa? Well, I don't think it will benefit the ordinary Filipinos. I think it will tax those of us na mas may pera, na nag-i-enjoy ng exemption dahil may time deposit sila, na exempted before Semepa. Pero yung sabihin mo magbe-benefit yung ordinary Filipinos, hindi. Kasi kung wala ka naman pera, wala kang tax before, wala ka pa rin naman tax. Kung may investment ka, may savings ka before, may tax yun, may tax pa rin naman. So parang ang sa akin, sa ordinary Pilipino, mali nga yung reaksyon. Sabi ko nga, parang wala sa lugar yung reaksyon. Hindi po tayo matakot. Dahil unang-una, kung may savings account tayo, natataksa na siya more than 2 decades ago pa. Pero kung may time deposit tayo, kasama tayo doon sa 0.4%. Ayun, subject na siya sa 20% final withholding, which is fair kasi dapat global standard naman yun, Christian, na lahat ng deposit subject sa tax. Sa atin nga lang, para nga ma-encourage yung savings, in-exempt siya noong 1997, Tax Reform Act. Kumbaga meron siyang different levels or tiers. Mm-hmm. Depende rin sa gusto mong gawin. Pagka 3 years and below, subject pa rin siya sa 20%. Pag yung time deposit 3 to 4 years, may 12% na lang. So hindi 12% na lang. Pagka 4 to 5 years, 5% lang. Pero pagka 5 years and above, exempted siya. Ito po yung dati, before July 1. Pero effective sa July 1, itong Semepa, lahat po subject na sa 20% kasama yung FCDU or mga dollar accounts, except para po sa ating mga kababayan na sa ibang bansa. Kasi mananatiling tax exempt yung interest ng mga FCDU or dollar accounts ng ating mga OFWs.